Magandang araw mga bata! Narito na ang ating ika-4 na lesson ngayong week 2 at ito na ang last lesson natin sa Reading and Literacy ngayong week 2. Tatalakayin natin ngayon ang mga simbolo sa ating paligid. So, nung nakaraang lesson, yan, sinabi ko sa inyo, dapat malaman nyo yung mga batayang impormasyon sa inyong sarili. Anong pangalan mo, ilang taon ka na, saan ka nakatira, at sinong magulang mo. So, nagawa nyo ba yon? Alam nyo na ba lahat ng ito? So, dapat alam nyo na yan, ha? So, kung natutunan nyo na yon, magaling kayo. So, kung hindi pa at nakalimutan nyo, so, kailangan nyo pag-aralan ito at tanungin ang mga magulang ninyo. Ngayon, mga bata, nais kong tingnan ninyong mabuti ang mga simbolong ipapakita ko. Ano kaya ito? Pamilyar ba kayo sa simbolong ito? So, saan nyo ba dalas ito makita? So, maaaring makita nyo to sa gasolinahan, o kaya sa mga mall, o sa iba pang establishmento o gusali. Eto, nakita nyo na ba to? Saan nyo to madalas nakikita? So, nakikita natin to madalas sa mga kalsada, sa mga gate. Yan. Ang ibig sabihin nito ay bawal pumarada. Eto, saan to madalas nakikita? Yan, sa kalsada, 'di ba? Pwede itong, ang ibig sabihin nito, pwedeng tumawid. Eto, nakakita na ba kayo niyan? Saan nyo ba yan madalas makikita? Ibig sabihin nito, bawal pumitas ng bulaklak. Okay, syempre makikita nito sa mga park. Yan, yung may mga halaman. Okay? Yan. So, babasahin ko ang ibig sabihin at itugma ito sa simbolo. Sabihin ang letra ng tamang sagot. Bawal pumarada. Anong letra yon? Letter B. Yan. Bawal manigarilyo. Letter A. O, tandaan nyo, mga bata ha, kapag may nakita kayo na ganito, yan, yung nakaganyan, yan laging parang may nakalagay na harang ganyan. Ibig sabihin nun, bawal. Okay? Bawal. So, itong tatlong to, A, B, C, ibig sabihin, bawal yan. Bawal. So, bawal bumitas ng bulaklak. Letter D. At tamang tawiran, letter C. Yon. So, pag-aralan natin ngayong araw ang iba't ibang simbolong makikita sa ating paligid. Mahalaga ang mga simbolong ito. Nagsisilbi silang gabay para sa kaayusan ng paligid at maging ligtas tayo. Ang mga simbolo ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon sa mabilis at madaling paraan. So, maraming nagagawa ang mga simbolong yan sa ating buhay. Maaari tayong maligtas, maaaring mapadali ang mga hinahanap natin na lugar, at makakatulong ito para maging maalwan ang ating pamumuhay. Ang mga simbolo ay nagbibigay babala at proteksyon. Bago nating basahin ang kwento ni Miko, ano-ano ang mga bahagi ng aklat? Natatandaan niyo pa ba yung bahagi ng aklat na tinalakay natin nung week 1? So, meron tayong pabalat. Yan. Pahina ng pabalat, katawan, talaan ng nilalaman, at ang glossary. So, ngayon, ang mga simbolo sa paaralan ni Miko. Maayos at malinis ang paaralan ni Miko. May natatangi itong katangian. Ito ay ang pagkakaroon ng maraming simbolo. Kagaya nito, welcome to our school. May karatulang pambungad sa tuwing papasok siya sa paaralan. Binabati siya ng karatulang ito. Nagpapaalala ito na bahagi siya ng paaralan. May mga palatandaan sa mga silid-aralan. Bawat silid-aralan ay may pangalan. Hinahanap lagi ni Miko ang grade 1 orchid. Ito ang kanyang silid-aralan. May mga simbolo na dapat sundin gaya ng bawal pumitas ng bulaklak. Kung ikaw ay nasa hardin, sa silid-aklatan naman o library may nakasabit na bawal ang mag-ingay o be quiet. Sa kanilang palaruan naman, may nakasulat na bawal magtapon na kung saan-saan. Ito ang simbolong nakikita sa paaralan ni Miko. Sinusunod niya ito. Maayos ang paaralan niya dahil sa mga simbolo ito. Ano nga ang pamagat ng kwento? Yan ang mga simbolo sa paaralan ni Miko. Sino ang bata sa kwento? Siyempre, si Miko. Ano
Ano ang makikita sa paaralan ni Miko? Siyempre marami ito, simbolo. Bakit natatangi ang paaralan ni Miko? Dahil marami itong simbolo. So, iba pang simbolo na maaari nating makita sa paaralan. Yan, ito, welcome back to school. O, ibig sabihin, wina-welcome kayo. Ito ay kadalasan kapag unang araw. Wina-welcome kayo sa pagbabalik niyong muli sa paaralan matapos ang bakasyon. Yan. So, ito, ano kaya to? Ibig sabihin nito, bawal tumakbo. Kasi baka ang lugar na yon ay maaari kayong maraming lugar siguro na maaaring mag-cause ng accident sa inyo o maaari kayong maaksidente kapag kayo ay tumatakbo. Maraming nakaharang. So, pag nadapa kayo, pwede kayong magkasugat. Okay? Ano ito? Yan. So, ito ay bawal mag-ingay. Kaya pag may nakakita kayong ganito, tatahimik lang dapat kayo. Okay? Lalo na kapag may nagkaklase. O, ano naman ang pinapahiwatig nito? Ang ibig sabihin nito, bawal maglaro. So, may mga lugar sa paaralan na bawal maglaro. Pwede rin ito sa iba pang mga lugar. Yan, kasi merong ilang isang lugar kung saan pwedeng maglaro. Bakit? Halimbawa, kunwari maglalaro kayo ng bola, tapos magsisipaan kayo, tumalsik ang bola kung saan. Meron itong mababasag dun sa lugar na yon, kaya pinagbabawal. So, hindi katulad dun talaga sa lugar na palaruan, okay lang kahit maglaro kayo ng bola. Dapat kasi, ang lugar na palaruan ay malawak. Okay? Para malaya kayong makatakbo. Bawal magkalat. Yan. So, pero dapat kahit na walang signages, dapat alam na natin na bawal magkalat, di ba? Hand washing station. So, ibig sabihin ito ang lugar kung saan maaari kayo maghugas ng kamay. Canteen. Ayan. So, ang pinapahiwatig nito, dito kayo maaaring bumili ng pagkain sa kantina. Ano naman to? Palaruan. So, pag nakakita kayo ng ganyan, ibig sabihin ito ay isang palaruan at dito kayo pwedeng maglaro. O, ano naman ito? Comfort room o palikuran sa Tagalog. Comfort room. Pag may nakakita kayong signages na babae at lalaki magkasama, ibig sabihin, pwede siyang gamitin ng babae at lalaki. May mga comfort room naman na magkahiwalay ang babae at lalaki. So, may mga nakita na ba kayong simbolo kagaya ng nasa kwento? Okay, kung nakita niyo na yon at hindi niyo alam ang ibig sabihin, ngayon alam niyo na. So, aling simbolo ba ang nakita niyo do'n? So, siyempre madalas yung CR, ayan. Tapos meron pang kulang diyan, yung entry and exit, 'yan. Entrance and exit pala, 'yan. So, para sa inyo, mahalaga ba ang simbolong ito? Siyempre mahalaga 'to, lalo na kung first time niyo sa isang school, 'di ba? Hindi kayo familiar sa mga galawan, saan ba papasok, saan lalabas. So, dapat mahalaga ito, lalo na kung malaki ang isang paaralan. Halimbawa, hanap kayo ng CR, malaki yung paaralan, hindi kayo pamilyar. So, hahanapin niyo yung simbolo, saan kayang pinto dito nandun yung CR? Okay? So, mahalaga ang mga yan. Halimbawa naman, kunwari, lumabas tayo sa paaralan. Merong mga simbolo sa mga bahay na beware of dog. So, may ibig sabihin, merong aso doon na hindi nakatali, pero mataas yung gate nila. So, huwag kayong lalapit doon sa gate nila kasi may mga aso na pwedeng biglang dumamba pag lumapit kayo sa gate nila. So, kaya dapat maingat kayo at alam niyo yung mga simbolo na ito at susundin natin para maligtas din tayo. Okay? Yan. So, ang mga simbolo ay nakakatulong upang maging maayos ang ating paligid. Okay? Kasi halimbawa, yung bawal pumitas ng bulaklak, tapos pitas kayo ng pitas ng bulaklak. So, masisira yung hardin. Pwede rin magtampo yung mga halaman. Ang mga bahagi ng aklat ay pabalat, pahina ng pamagat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat at glossary. So, ito medyo nahihirapan kayong tandaan, kaya pauulit-ulitin natin. Ang mga bahagi ng aklat ay pabalat, pahina ng pamagat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat at glossary. Tingnan ang mga larawan at makinig sa akin habang binabasa ko ang mga pagpipiliang kahulugan. So, kopyahin ang hugis na nakaguhit sa tabi kung ano yung tamang sagot. Halimbawa, ito, no parking. Yan.
So, alin dito kaya ang tamang sagot ng simbolong ito? Bawal dumaan, bawal pumarara dito, o bawal umupo rito? So, ang sagot dito ay triangle. So, isusulat nyo dyan sa papel nyo, triangle. Next, ano kaya ang ibig sabihin nito? Tamang tawiran, bawal magtapon ng basura, o bawal pumitas ng bulaklak? So, kung ano ba ang idodrawing yung shape dyan? So, ang idodrawing yung shape ay yan. Square. Number 3. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Huwag maingay, huwag matulog, o huwag malikot? So, ang tamang sagot ay circle, huwag maingay. Number 4. Anong ibig sabihin nito? Bawal tumawid, tamang tawiran, o tamang sakayan? So, ang ibig sabihin nito ay tamang tawiran, triangle. Kasunod, yan. Anong ibig sabihin nito? Nakasulat grade 1 rose. Palatandaan ng silid-aklatan, palatandaan ng silid-aralan, o palatandaan ng parke? So, ang ibig sabihin nito ay palatandaan ng isang silid-aralan. Di ba may mga section yung inyong mga silid-aralan? O minsan, bawa grade 1 Rizal, yan, iba-iba. Pwedeng pangalan ng bulaklak, yan, pangalan ng kulay, so iba, pangalan ng bayani. Yan, so yun yung mga palatandaan ng silid-aralan. Okay? So naway natandaan niyo ang mga simbolo pinag-aralan natin ngayon. Hanggang sa muli nating lesson, mag-abang kayo upang marami kayong matutunan. Paalam!